Ang hangin sa North Harbor ay mabigat sa amoy ng alat, langis, at pagkabalisa. Isang halimaw na bakal, ang hydraulic engine system na nagkokontrol sa dambuhalang tarangkahan ng pantalan ay biglang tumahimik. Ang katahimikan nito ay mas nakakabingi kaysa sa dati nitong ugong na yumayanig sa buong paligid. 3 araw na itong patay. 3 araw nang lumpo ang puso ng kalakalan sa Maynila. Sa paligid ng bakal na halimaw, ang mga elite engineer na may mga degree mula sa ibang bansa ay parang mga langgam na nagkakagulo. Pawis, presyon, at ang mga tinging may halong pagmamalaki na unti-unti nang nagiging pagkasindak. Bawat segundong lumilipas, milyon-milyong piso ang nawawala. Malayo sa kanila, sa gilid ng kumpulan ng mga basura at kalakal, nakatayo si Mateo Cruz. 10 taong gulang, ang kanyang tsinelas ay pudpod, ang kanyang damit ay may butas, at ang kanyang mga kamay ay may kalyo na hindi nababagay sa kanyang edad. Sa tundo kung saan ang ilog ay itim sa dumi at ang mga bubong na yero ay nanginginig sa init, natutunan niyang mabuhay sa mga bagay na itinatapon ng iba. Hindi ang sigawan ng mga tao ang naririnig niya, hindi rin ang mga malulutong na mura ng mga foreman. Isang tunog lang ang kanyang pinapakinggan, ang tunog na hindi nagmumula sa makina. Ito ay ang tunog ng kawalan nito. Napapikit si Mateo. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang kanyang ama, si Rogelio. Nakikita niya itong nakadikit ang tainga sa isang makina ng barko, nakangiti habang nakapikit. "Makinig ka, anak," bulong ng alaala ng kanyang ama. "Ang mga makina, nasasaktan din yan. May sarili silang tinig. Kailangan mo lang matutunang pakinggan." Ang araw na namatay si Itay sa isang aksidente sa trabaho na walang gustong managot. 10 taon pa lang si Mateo. Mula noon, bawat kalansing ng bakal, bawat tornilyong kanyang pinupulot ay isang paalala ng kanyang mga salita. Idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Mali ang tunog. Hindi ito sumisigaw sa galit. Humihingal ito, parang isang taong sinasakal na paubos na ang hininga. Nagsimula siyang maglakad palapit na para bang may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa kanya patungo sa higanting bakal. Ang mga security guard ay abala sa pagtaboy sa mga usisro, ngunit si Mateo ay napakaliit. Halos hindi napapansin. Nakalusot siya. 5 talampakan na lang ang layo niya ng isang tinig na malamig pa sa yelo ang pumutol sa ingay. "What is that boy doing here?" Lumingon si Mateo. Nakatayo roon ang isang babae, si Victoria Salazar. Ang kanyang tindig ay parang reyna. Ang suot niyang puting-puting corporate suit ay tila hindi nababagay sa dumi at alikabok ng pantalan. Ang kanyang mga mata, matatalim at mapanuri, ay nakatitig sa kanya na para bang siya ang pinakamaruming bagay na nakita nito sa buong buhay niya. "Sir, paalisin niyo na po yan," utos niya sa isang engineer na malapit sa kanya. Hindi man lang inaalis ang tingin kay Mateo. "Sandali lang po," sabi ni Mateo. Ang boses niya ay mahina, halos hangin na lang. May mali po sa paghinga niya. Narinig ito ng ilang mga engineer na malapit. Isang mahinang tawanan ng kumalat. "Paghinga? Bata, bakal yan, hindi tao," sabi ng isa. Pinupunasan ang pawis sa noo. Ngunit hindi nila naintindihan. Para kay Mateo, ang bawat makina ay may buhay. At ang isang ito ay naghihingalo. "Hindi po." Pagpupumilit ni Mateo, humakbang papalapit. Kinakapos po siya, may nakabara. Lumapit si Victoria. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Tumigil siya sa mismong harap ni Mateo. Napakataas ng tingin sa kanya. Ang kanyang pabango ay amoy mamahalin, isang matapang na contrast sa amoy ng grasa at kalawang na bumabalot kay Mateo. At ano ang alam ng isang batang basurero mula sa Tondo tungkol sa isang European-made engine system? Tanong niya.
Ang bawat salita ay patalim. Ang salitang basurero ay tumama kay Mateo na parang isang malakas na sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya na ngayon, hindi na sa sirang makina. Nakita niya ang pagkutya, ang pagdududa, ang pagkamuhi. Para sa kanila, ang talino ay nasusukat sa damit na suot mo, sa lugar na tinitirhan mo. Hindi po sa ganun. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit pinutol siya ni Victoria. Tumingin siya sa dalawang security guard na papalapit. Dalhin ang basurang ito palabas. Utos niya. Ang boses niya ay walang emosyon. He's wasting our time. Iyon ang pinakamasakit na sandali sa buhay ni Mateo. Hinawakan ng mga gwardiya ang kanyang mga braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit, halos masakit. Kinaladkad nila siya palayo sa makinang gusto lang niyang tulungan. Ang mga tawa ng mga tao sa paligid ay parang mga dagundong sa kanyang tainga. Ang tingin ni Victoria Salazar, malamig, mapanghusga, puno ng pagkasuklam, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Para sa kanya at sa lahat ng tao roon, ang talino niya ay kasing mura ng kanyang mga sirang damit. Habang kinakaladkad siya palabas ng restricted area, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa magaspang na semento. Napayuko siya, pilit na itinatago ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang alaala ng kanyang ama, ang mga salita nito tungkol sa pakikinig, ay parang isang mapait na biro. Saan siya nagkamali? Sinubukan lang naman niyang makinig. Nang biglang, isang matinis na tunog ang pumunit sa hangin na sinundan ng isang malakas na pop. Nayanig ang lupa. Napahinto ang mga gwardiyang kumakaladkad sa kanya. Ang lahat ay napalingon pabalik sa direksyon ng dambuhalang makina. Isang maliit na pagsabog ang naganap sa isang auxiliary unit na konektado rito. Itim na usok ang pumailan lang at kasabay noon, ang lahat ng pulang ilaw ng alarma sa buong pasilidad ay sabay-sabay na umilaw. Ang kanilang sirena ay isang nakakabininging hiyaw na nagsasabing ang sitwasyon ay hindi lang masama. Ito ay papunta na sa isang ganap na kalamidad. Ang bawat numero sa spreadsheet sa harap ni Victoria Salazar ay isang patak ng dugo. 100 milyong piso. Iyon ang paunang pagtatantiya sa pinsalang idinulot ng 3 araw na pagkalumpo ng North Harbor. At patuloy pa rin itong tumutulo. Sa loob ng malamig na conference room, ang amoy ng mamahaling kape ay nahahaluan ng amoy ng takot. Ang mga pinakamagagaling na isip na kayang bilhin ng pera ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa pagod at pagkabigo. We have tried recalibrating the pressure sensors. We have checked all the fluid lines. We have even run a full diagnostic simulation, sabi ni Mr. Dubois, ang French consultant na pilit pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. The system simply does not respond. Pinagmasdan sila ni Victoria, isa-isa. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana. Maganda, matigas, at walang bahid ng anumang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. So you are telling me, gentlemen, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, that a team of 12 highly paid experts cannot figure out what a child from the slums supposedly heard? Isang nakakailang na katahimikan ang bumalot sa silid. May nag-ubo. May yumuko. Walang nangahas na sumagot. Ang alaala ng bata kanina, si Mateo, ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ang marungis nitong mukha, ang maruruming kamay, at higit sa lahat, ang walang takot na mga mata nito. At ang sinabi nito, may mali po sa paghinga niya. Isang katarantaduhan. Isinantabi niya ang alaala. Ang emosyon ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa mga sandaling ito. Kailangan niya ng solusyon. Kailangan niya ng luhika. Bigla, bumalik sa kanya ang isang ibang alaala. Isang mas madilim, mas masakit na nakaraan. Ang dagat. Ang alon.
Ang tawa ng kanyang nakababatang kapatid na si Miguel habang nagpapatakbo ito ng kanilang family yacht. At pagkatapos, ang biglaang pag-ubo ng makina, ang itim na usok, at ang nakakabinging katahimikan. Naalala niya ang pagsabog, ang pagtilapon ng katawan ni Miguel sa tubig, ang desperadong pagsisid niya, ang pag-ahon niya na wala ng kayakap, kundi ang malamig na tubig. Ang sabi ng investigasyon, kapabayaan. Isang sirang piyesa na pinalitan ng isang peking parte. Ang gumawa, isang mekanikong walang lisensya mula sa Tondo. Isang taong kinuha dahil mas mura. Mula noon, isang malamig na pader ang itinayo ni Victoria sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na gawa sa pagkamuhi at kawalan ng tiwala sa mga taong katulad nila. Mga taong ang tingin sa trabaho ay isang bagay na pwedeng daanin sa diskarte at hindi sa tamang proseso at kaalaman. Kaya nang makita niya ang batang yon kanina, ang marungis na mukha, ang maruruming kamay. Nakita niya ang multo ng nakaraan. Isang banta sa kaayusan, isang simbolo ng kapabayaan na kumuha sa buhay ng kanyang kapatid. Ma'am Victoria, naputol ang kanyang pag-iisip. Si Dr. Ramon de la Vega, isang matandang miyembro ng board at dating kaibigan ng kanyang ama, ang lumapit sa kanya. May dala itong isang tasa ng tsa. Mukhang kailangan mo nito. Sabi nito sa mahinang boses. Tinanggap ni Victoria ang tasa, ngunit hindi siya uminom. They are useless, Ramon. Sabi niya. Ang pader sa kanyang boses ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. All of them! Tumango si Dr. Ramon. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot na hindi maintindihan ni Victoria. Tumingin ito sa bintana, sa direksyon ng Tondo. Noong bata ako, paninimula nito, lumaki ako sa isang lugar na hindi nalalayo roon. Wala kaming mga libro o computer. Ang tanging mayroon kami ay ang aming mga kamay at ang aming mga tainga. Hindi umimik si Victoria. Hindi niya maintindihan kung saan patungo ang usapan. May mga bagay, Victoria, pagpapatuloy ni Dr. Ramon, na hindi kayang basahin ng anumang sensor o i-diagnose ng anumang software. May mga talino na hindi natututunan sa eskwelahan. Minsan ang kailangan lang ay marunong makinig. At doon, naintindihan na ni Victoria. Nanigas ang kanyang panga. Do not even suggest it, Ramon. Ang mga engineer na ito ay 3 araw nang nakikinig sa makina gamit ang kanilang mga mamahaling aparato at wala silang naririnig. Mahinahong sabi ni Dr. Ramon. Ang bata, narinig niya kaagad. He is a street child, not an engineer. Git ni Victoria. At tayo ay isang kumpanyang nalulugi ng milyon-milyon bawat oras. Ganti ni Dr. Ramon. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng apoy sa kanyang boses. Wala na tayong mawawala, Victoria. Anong mas masama? Ang subukan ng isang bagay na hindi ka pani-paniwala o ang hayaang lumubog ang buong kumpanya dahil sa ating pride. Ang salitang pride ay tumama kay Victoria. Katahimikan. Tumingin si Victoria sa mga mukha ng kanyang mga eksperto. Nakita niya ang pagod, ang pagsuko. Tumingin siya sa mga numero sa kanyang laptop. Nakita niya ang pagkalugi. At sa huli, tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan kinaladkad palayo ang bata. Ang kahihiyan, ang pagdududa, ang desperasyon, naghalo-halo ang lahat. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ni Miguel ay muling lumitaw at pagkatapos, ang imahe ni Mateo. 2 mukha na sumisira sa kanyang perpektong mundo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang galit. Ang natira na lang ay ang bigat ng isang desisyong hindi niya akalaing gagawin niya sa buong buhay niya. Kinuha niya ang kanyang radyo mula sa lamesa. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Pindot niya ang buton. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay halos isang pabulong na sigaw ng pagsuko. Hanapin ninyo ang bata. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya.
na para bang hindi makapaniwala ang kausap niya. "Ma'am, sino po?" "Yung batang pinalabas ninyo kanina," sabi ni Victoria. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. "Yung galing sa Tondo. Hanapin ninyo siya. Ngayon na." Sa kabilang panig ng pantalan, sa tabi ng maruming ilog, kung saan naghahalo ang tubig tabang at tubig alat, isang security guard ang nagmamadaling tumatakbo. Natagpuan niya ang target. Nakaupo si Mateo sa isang malaking tipak ng semento, nakatalikod sa gulo ng pantalan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na gear na sira na hinahaplos ito na parang isang alagang hayop. Nakatingin lang siya sa maruming tubig. Ang kanyang maliliit na balikat ay bahagyang nakayuko. Dahan-dahang lumapit ang gwardiya. "Bata?" Lumingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, ngunit walang bakas ng luha. Puno ito ng sakit, pero hindi ng pagkatalo. Itinaas ng gwardiya ang kanyang radyo sa bibig. "Nahanap na namin siya, ma'am." Ang paglakad pabalik patungo sa halimaw na bakal ay parang paglalakbay sa gitna ng dagat na nahati sa dalawa. Ang mga tao, mga engineer, mga trabahador, mga gwardiya ay humahawi upang bigyan siya ng daan. Ang kaninang mga tawa at bulong-bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, isang 10 taong gulang na bata na may maruruming kamay at pudpod na tsinelas na para bang siya ang huling pag-asa ng lahat. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng kanilang mga tingin. May pagdududa, may pagtataka, may kaunting pag-asa. Ngunit wala siyang pinansin ni isa man sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang dambuhalang makina na naghihintay sa kanya. Hindi niya kailangan ang kanilang pag-apruba. Ang kailangan niya lang ay ang kanilang katahimikan para makinig. Sa tabi ng makina, isang engineer ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na blueprint. Iniladlad nito ang komplikadong diagram na puno ng mga linya at numero. Hindi ito tinignan ni Mateo. Lumakad siya palampas dito. "Bata, heto ang O." Pinutol siya ni Dr. Ramon. "Hayaan ninyo siya." Tumigil si Mateo sa harap ng bakal. Napakalamig nito sa pakiramdam. Ipinatong niya ang kanyang maliit na palad sa ibabaw nito, na para bang hinahaplos ang balat ng isang may sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang ingay ng mundo ay nawala. Ang mga tingin, ang presyon, ang alaala ng kahihiyan. Ang natira na lang ay siya, ang makina, at ang mga salita ng kanyang ama na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Makinig ka, anak. May sarili silang tinig." At pinakinggan niya. Hindi gamit ang kanyang tainga, kundi gamit ang kanyang mga kamay, gamit ang kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig sa loob ng bakal, isang panginginig na napakahina na hindi ito kayang maramdaman ng anumang sensor. Sinundan niya ang panginginig na yon gamit ang kanyang mga daliri na para bang nagbabasa ng isang mensaheng nakasulat sa braille. Pababa, pakaliwa, hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa isang maliit, halos hindi kapansing-pansing balbula na nakatago sa likod ng isang mas malaking tubo. Doon, iyon ang sentro ng sakit. Idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa mga engineer na nakapaligid sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Itinuro niya ang balbula. "Kailangan ko po ng isang Allen wrench. Number 5. Nagkatinginan ng mga engineer. Isang German specialist ang umiling. "That's just a minor coolant bypass valve. It's insignificant. The sensors show it's perfectly fine." "Hindi po," mahinang sabi ni Mateo. Hindi inaalis ang kanyang daliri sa balbula. Hindi po siya makahinga. May sumasabit na maliliit na piraso ng bakal sa loob. Masyadong maliit para makita ng sensor ninyo. Katahimikan. Si Victoria Salazar, na nakatayo sa di kalayuan, ay nagmamasid lang. Ang kanyang muka ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang tagiliran ay nagpapakita ng kanyang tensyon.
Ibigay ninyo sa kanya ang kailangan niya. Utos ni Dr. Ramon. Ang kanyang boses ay may diin. Isang batang mekaniko ang nag-abot kay Mateo ng isang Allen wrench. Kinuha ito ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay kalmado. Ipinasok niya ang dulo ng wrench sa tornilyo ng balbula. Hindi niya ito pinilit. Dahan-dahan lang. Pinihit niya ito pakanan hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang pag-igting. Pagkatapos, isang mabilis at tiyak na pihit pakaliwa. Isang halos hindi marinig na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Parang isang butong na bali na bumalik sa tamang pwesto. Inalis ni Mateo ang wrench. Hinaplos niyang muli ang makina. Okay na po siya. Walang nangyari. Isang segundo. 2, 3. Isang engineer ang napabuntong hininga. I told you it was insignificant. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang mahinang ugong ang nagsimula sa kaibuturan ng makina. Dahan-dahan. Papalakas. Isang tunog na parang isang higanteng naghihikab pagkatapos ng isang mahabang pagkakatulog. Naramdaman ng lahat ang pagyanig sa sementong kanilang kinatatayuan. Ang ugong ay naging isang dagundong. Ang mga ilaw sa control panel na kanina'y pula ay isa-isang naging berde. At pagkatapos, sa isang nakakabinging ingay ng bakal sa bakal, ang dambuhalang tarangkahan ng pantalan na 3 araw nang hindi gumagalaw ay dahan-dahang nagsimulang umangat. Walang pumalakpak, walang sumigaw. Ang tanging maririnig ay ang makapangyarihang tunog ng makina na muling nabuhay. Ang mga engineer ay nakatitig lang. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Tumingin sila sa kanilang mga mamahaling laptop, sa kanilang mga komplikadong chart, at pagkatapos ay sa isang batang lalaki na nakasuot ng sirang damit na may hawak na isang maliit na Allen wrench. Ang kanilang mga tingin na kanina'y puno ng pagkutya ay napalitan ng isang bagay na mas mabigat pa. Ang bigat ng kanilang sariling kamangmangan, ang pagguho ng kanilang kayabangan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo lang si Mateo, nakatingin sa gumagalaw na tarangkahan. Para sa kanya, hindi ito isang tagumpay laban sa kanila. Ito ay isang tagumpay para sa makina. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Lumingon siya. Si Victoria Salazar. Tumigil ito sa harap niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Tinitigan siya nito ng matagal. Ang mga mata nito ay hindi na malamig at mapanghusga. Mayroon ng ibang laman ng mga iyon. Isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Mateo. Inilahad ni Victoria ang isang maliit na puting card. Isang business card. This is a scholarship offer from the company, sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at kontrolado. Full tuition, books, and allowance for any engineering school you choose. Tinitigan lang ni Mateo ang card. Hindi ito kinukuha. Nagpatuloy si Victoria. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin nagbabago. Para hindi ka na bumalik sa pagbabasura, 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ginawa ni Victoria Salazar ang lahat para burahin ang araw na yon sa kanyang alaala. Ang araw na ang kanyang kayabangan ay dinurog ng isang batang basurero. Ngayon, siya na ang CEO. Ang kanyang opisina sa pinakatuktok ng Salazar Tower ay isang testamento ng kanyang tagumpay. Malinis, minimalist, malamig. Parang isang operating room kung saan ang lahat ng emosyon ay maingat na inalis. Ang bawat desisyon niya ay tumpak. Ang bawat galaw ay may layunin. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, ang alaala ni Mateo Cruz ay nananatiling isang maliit na sugat na hindi kailanman naghilom. Pinirmahan niya ang huling dokumento sa kanyang lamesa gamit ang isang matalim na guhit ng kanyang pluma. Sa harap niya ay isang folder. Isang napakanipis na folder na naglalaman ng isang napakalaking problema. Hindi ito isang malaking pagsabog. Hindi ito isang ganap na paghinto. Mas malala pa. Ito ay isang serye ng maliliit, halos hindi mapapansing mga aberya
Isang sensor na biglang namamatay sa loob ng 3 segundo. Isang conveyor belt na bumabagal ng kalahating segundo, sapat lang para magdulot ng bahagyang pagkaantala. Isang pressure gauge na nagbibigay ng maling basa na kusang bumabalik sa normal bago pa man ito maitala ng mga technician. Walang pattern, walang lohika. Ngunit kapag pinagsama-sama, ang mga maliliit na aberyang ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kahusayan ng pantalan. Sinisira nito ang kanilang reputasyon at ang board of directors ay nagsisimula ng magtanong. Sa tabi ng folder ng problema, may isa pang folder. Ang profile ng isang tao, Mateo Cruz, scholar, Dean's Lister bawat semestre, top of his class, Department of Mechanical Engineering. Napabuntong hininga si Victoria. Isang halo ng paghanga at inis. Ang batang binigyan niya ng pagkakataon para hindi na bumalik sa pagbabasura ay naging pinakamatalino sa lahat. Isang kabalintunaan na araw-araw niyang kinakailangang harapin. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ito ang pinakaluhikal na hakbang. Ngunit ito rin ang pinakamasakit sa kanyang ego. Dinampot niya ang telepono. "Carla," sabi niya sa kanyang executive assistant, "contact the university. I want their best intern for a special project. His name is Mateo Cruz." Pagkatapos ng 1 oras, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. "Ma'am, nandito na po si Mr. Cruz." Tumayo si Victoria. Pinilit na maging kalmado ang kanyang postura. Pumasok si Mateo. Hindi na siya ang payat at marungis na bata mula sa tondo. Siya ngayon ay isang binata. Matangkad. Malinis ang suot na polo shirt at ang kanyang tindig ay may kumpiyansa. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay ganoon pa rin. Tahimik, malalim, at tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Isang makapal at nakakailang na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Ang sorry na hindi kailanman sinabi ni Victoria. Ang thank you na hindi kailanman narinig mula kay Mateo. "Mr. Cruz," panimula ni Victoria. Pinipilit na gawing professional ang kanyang boses. "Thank you for coming on such short notice." "Ma'am," sagot lang ni Mateo. Isang magalang na tango ang kasama. Lumapit si Victoria at inilahad ang kanyang kamay. Isang formalidad. Isang paraan para magtakda ng bagong simula. O marahil, para maglagay ng distansya. Nag-atubili si Mateo ng 1 segundo bago tinanggap ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay magaspang pa rin. May mga kalyo ng isang taong sanay magtrabaho gamit ang mga kamay, hindi lang gamit ang isip. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagpadala ng isang kuryenteng hindi inaasahan ni Victoria. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. "Please have a seat." Umupo sila. May isang malaking lamesang salamin sa pagitan nila. "I presume you know why you're here," sabi ni Victoria. Itinutulak ang folder ng problema palapit sa kanya. "We have a situation, a series of anomalies that our best people can't seem to explain." Bago pa man makasagot si Mateo, isang katok sa pinto ang narinig at pumasok ang isang lalaki na may malapad na ngiti. Si Alejandro Reyes, ang kanyang Chief Operations Officer. "Victoria, I hope I'm not interrupting?" sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng karisma. "Ah, and this must be the young genius we've been hearing about." Lumapit si Alejandro kay Mateo at inilahad ang kamay. "Alejandro Reyes, it's an honor to finally meet you, Mateo." Tinanggap ni Mateo ang kamay. "Sir, a brilliant move, ma'am," sabi ni Alejandro. Bumaling kay Victoria. "Getting a fresh perspective is exactly what we need." Tumingin siyang muli kay Mateo. "The entire company is counting on you, son." Ngumiti si Victoria. Si Alejandro ang kanyang pinagkakatiwalaang tenyente. Matalino, masipag, at laging alam kung ano ang sasabihin.
I was just about to brief Mr. Cruz on the situation, sabi ni Victoria. Kinuha ni Mateo ang folder. Binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang mga report, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, na para bang hindi lang mga salita at numero ang kanyang binabasa, kundi isang kwento. Pagkatapos ng ilang minuto, isinara niya ang folder. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat pa kaysa kanina. Itinaas ni Mateo ang kanyang tingin, hindi sa mga papel, kundi diretso sa mga mata ni Victoria. Ang titig na yon ay tumago sa 5 taon na nagdaan, na para bang kahapon lang sila huling nagkita sa tabi ng sirang makina. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang bakal. Ma'am, hindi ito sira. Napakunot ang noo ni Victoria. What do you mean? Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang iglap, ang lahat ng pagkailang, lahat ng tensyon ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na katiyakan na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Victoria. Ito ay sinadya. Binigyan siya ni Victoria ng isang access card, isang laptop, at isang maliit na cubicle na may tanawin ng syudad. Ang hangin sa loob ay malamig at artipisyal. Ang tanging ingay ay ang mahinang ugong ng computer. Para kay Mateo, para itong isang kulungan. Binuksan niya ang laptop. Libu-libong linya ng data ang bumungad sa kanya. Mga numero, mga graph, mga porsyento. Ang bawat ulat ng anomalya ay maingat na naitala. Ngunit para kay Mateo, ang mga numero ay malamig. Patay. Sinasabi nila kung ano ang nangyari, ngunit hindi nila sinasabi kung bakit. Wala silang kaluluwa. Isinara niya ang laptop. Tumayo siya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang marinig ang totoong kwento. Hindi siya pumunta sa pantry para magkape. Hindi rin siya pumunta sa library ng kumpanya. Bumaba siya. Dumiretso siya sa puso ng operasyon, ang maingay, magulo, at amoy langis na machine floor. Dito, ang bawat makina ay may sariling tinig. Natagpuan siya ni Victoria pagkatapos ng isang oras. Nakaupo siya sa isang kahon na kahoy, kaharap ang isang matandang mekaniko na kilala sa buong Pantalan bilang si Mang Ben, ang pinakareklamador sa lahat. May 2 baso sila ng kape mula sa isang vending machine. Napakunot ang noo ni Victoria. Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay parang martilyo sa semento. Mr. Cruz, I gave you a workstation. The data is up there. Sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Tumayo si Mateo. Magandang hapon po, ma'am. Si Mang Ben naman ay napayuko lang, tila natatakot. Kumusta po ang mga alaga ninyo, Mang Ben? Tanong ni Mateo sa matanda. Hindi pinapansin ang pagkadismaya ni Victoria. Umiling-iling si Mang Ben. Nananahimik na nga sana, hiho. Kaso nitong mga nakaraang linggo, parang may mga sumpong. May mga kalabit na hindi ko maintindihan. Kalabit? Tanong ni Victoria, ang kanyang kilay ay lalong tumaas. That's not a technical term. Iyon po ang tawag niya, ma'am. Paliwanag ni Mateo, nakatingin pa rin kay Mang Ben. Ano pong klaseng kalabit? Parang kiliti, sabi ni Mang Ben. Isang maikling panginginig. Isang tunog na parang may kumakalansing sa loob ng junction box 4B, paulit-ulit. Sinasabi ko sa mga supervisor, pero ang sabi nila, wala naman daw sa report. Baka daw guni-guni ko lang. Junction box 4B. Tanda ni Mateo ang lokasyong yon mula sa mga blueprint. Isa itong critical node para sa power distribution ng mga conveyor. Tumingin si Victoria kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, we are wasting time here. Thank you for your input, Mang Ben. Sabi ni Victoria sa matanda, bago bumaling kay Mateo. Mr. Cruz, my office now. Habang naglalakad sila pabalik sa elevator, hindi napigilan ni Victoria ang sarili. His opinion is not data.
It's an anecdote. We operate on facts, not feelings or kalabit. Ang katotohanan po, ma'am, ay hindi laging nakasulat sa numero. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Minsan, kailangan mo lang tanungin ang taong araw-araw na nakikinig. Hindi na umimik si Victoria hanggang sa makarating sila sa kanyang opisina. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos pwede nang hiwain. Gabi na. Ang mga ilaw sa ibang opisina ay patay na. Ngunit sa cubicle ni Mateo, bukas pa ang ilaw. Hindi niya ginagamit ang laptop. Sa halip, ang mga orihinal na blueprint ng pantalan ay nakalatag sa kanyang lamesa. May mga marka ng lapis sa ilang bahagi, mga bilog, mga linya na kumukonekta sa iba't ibang sistema. Isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Inangat niya ang kanyang tingin. Si Victoria, may dala siyang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa tabi ni Mateo. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa bakanting upuan sa tabi niya. "You should go home, Mr. Cruz. May bukas pa," sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay mas mahina na. Pagod na. May sinasabi po kasi ang mga plano na hindi kayang sabihin ng computer, sabi ni Mateo. Itinuturo ang junction box 4B sa blueprint. Lahat ng anomalya, gaano man kalayo sa isa't isa, ay may koneksyon sa linyang dumadaan dito. Tinitigan siya ni Victoria. "Why do you trust them so much?" "The machines and the old men." Napatingin si Mateo sa malayo, sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. "Dahil hindi po sila nagsisinungaling, ma'am," sabi niya. "Ang isang makina, kapag nasasaktan, ipapaalam niya sa'yo. Sa isang ugong, sa isang panginginig, sa isang kalansing. Sila ang unang magsabi sa'yo kung may mali. Kailangan mo lang matutong makinig." Sa unang pagkakataon, nakita ni Victoria ang lalim ng paniniwala sa mga mata ni Mateo. Hindi ito kayabangan. Ito ay isang bagay na mas dalisay. Isang bagay na minana niya. Tumayo si Victoria. "Just finish your coffee. Don't stay too late." Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Nang makaalis na si Victoria, tumayo rin si Mateo. Kinuha niya ang kanyang access card at isang maliit na flashlight. May isa pa siyang kailangang gawin. Pagkalipas ng 10 minuto, nasa harap na siya ng junction box 4B. Maalikabok. Tahimik. Ginamit niya ang kanyang access card para buksan ito. Hindi niya agad ginalaw ang mga kable. Pinakinggan niya muna. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa gilid ng metal na kahon. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ito. Isang napakahinang panginginig. Ang kiliti na sinasabi ni Mang Ben. Sinundan niya ang pinagmumulan nito gamit ang kanyang flashlight. Sa likod ng isang makapal na kumpol ng mga wire, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit na itim na aparato, hindi mas malaki sa isang barya, na may 2 maliliit na alambre na nakakabit sa pangunahing linya ng kuryente. Mayroon itong maliit na kumikislap na berdeng ilaw. Hindi ito parte ng orihinal na disenyo. Ito ay isang parasito, isang dayuhan, isang aparato para sa pananabutahe. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang cellphone at kinuhanan ito ng litrato. Hawak na niya ang katibayan at alam niyang simula pa lang ito ng lahat. Ang conference room ay muling napuno ng tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa isang sirang makina, kundi dahil sa isang litrato na nakaproject sa malaking screen. Ang litrato ng maliit na itim na aparato, a parasitic induction device, paliwanag ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. "It draws a minuscule amount of power, just enough to create intermittent microshorts in the system. It's designed to be untraceable by standard diagnostics. It's sabotage." Si Victoria ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. The question is, who? Ang lahat ng tingin ay napunta kay Alejandro Reyes bilang COO.
Siya ang namamahala sa security and maintenance. Ngumiti si Alejandro, isang ngiti na puno ng pag-aalala at kahusayan. Hindi siya natinag. This is a grave accusation, but one we must face head-on. Sabi niya, tumitingin sa bawat miyembro ng board. I have already launched a full internal investigation. The access logs for Junction Box 4B were immediately reviewed. Huminto siya sandali para sa dramatikong epekto. Only one name appeared on the logs for unauthorized access within the last month. Itinuro niya ang remote. Isang bagong imahe ang lumitaw sa screen. Isang security photo ng isang matandang lalaki. Mang Cesar, isang maintenance worker, 30 years in service. Nagulat si Victoria. Cesar? That's impossible. He's one of our most loyal employees. Loyalty can be bought, Victoria. Malungkot na sabi ni Alejandro. We searched his locker and we found this. Isang litrato ng isang sobrang puno ng pera ang lumitaw sa screen. At sa tabi nito, isang bank statement na nagpapakita ng isang malaking deposito sa kanyang account. 2 linggo na ang nakakaraan. Ang mga miyembro ng board ay nagbulungan. Ang ebidensya ay tila malinaw. Ang kaso ay sarado na. Dalhin ninyo siya rito. Utos ni Victoria. Ang kanyang boses ay mabigat sa pagkadismaya. Ipinasok si Mang Cesar. Ang matanda ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Mang Cesar, simula ni Alejandro, ang kanyang boses ay malumanay na parang sa isang amang nagdidisiplina. Magsabi ka na ng totoo. Bakit mo ito ginawa? Sir? Ma'am, wala po akong alam dyan. Sabi ni Mang Cesar, ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po kayang gawin yan sa kumpanyang bumuhay sa pamilya ko. The money, Cesar. Explain the money. Sigaw ng isang board member. Pipera po yun para sa operasyon ng asawa ko. Galing po sa kamag-anak namin sa abroad. Umiling-iling si Alejandro. It's a sad story, Cesar. But the evidence is against you. Tahimik lang si Mateo sa isang sulok. Pinagmamasdan ang lahat. Pinagmamasdan niya ang takot sa mga mata ni Mang Cesar. Pinagmamasdan niya ang tiyak na tagumpay sa mukha ni Alejandro. At pinagmamasdan niya ang nag-aalab na salungatan sa mga mata ni Victoria. Bigla siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay pumutol sa drama. May tanong po ako. Lumingon ang lahat sa kanya. Anong ginamit na wire cutter? Tanong ni Mateo, nakatingin kay Alejandro. Napakunot ang noo ni Alejandro. What does that have to do with anything? A standard issue wire cutter, of course. We found it in his toolbox. Pwede ko po bang makita ang mga wire na pinutol para ikabit ang device? Tanong ni Mateo. Inutusan ni Alejandro ang isang tauhan na kunin ang ebidensya. Inilapag nito sa lamesa ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng 2 piraso ng wire. Kinuha ni Mateo ang bag. Hindi niya ito binuksan. Itinaas lang niya ito laban sa ilaw. Pinagmasdan niya ng mabuti ang dulo ng mga wire kung saan ito pinutol. Sabi ninyo, standard issue wire cutter ang ginamit. Yes, sagot ni Alejandro, naiinip na. Ang standard issue cutter po ng kumpanya ay may double-beveled blade. Dapat ang hiwa ay malinis at hugis V. Paliwanag ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa wire. Pero ang hiwa na ito po ay bahagyang curved at may maliit na ngipin sa dulo. Gawa po ito ng isang single-beveled, serrated edge plier. Isang klase ng gamit na hindi kasama sa standard toolkit ng maintenance. Katahimikan, tumingin si Mateo kay Mang Cesar. Mang Cesar, anong brand po ng gamit ang nasa toolkit ninyo? T-Titan po, sir. Yun lang po ang ibinibigay ng kumpanya sa amin sa loob ng 30 taon. Tumingin si Mateo pabalik kay Alejandro. Ang Titan brand po ay laging double-beveled. Alam ko po yun dahil iyon din ang brand ng mga gamit ng tatay ko. Nagsimulang mamawis ang noo ni Alejandro. This is ridiculous. He could have used a different tool.
Bakit po siya gagamit ng ibang gamit kung ang standard issue tool niya ay nasa kanyang toolbox? Tanong ni Mateo. Maliban na lang kung hindi siya ang gumawa nito. Ang lohika ni Mateo ay simple, ngunit hindi matututulan. Ito ay isang detalyeng napakaliit na hindi naisip ng taong nag-frame kay Mang Cesar. Isang detalyeng makikita lamang ng isang taong nakikinig. Hindi lang sa makina, kundi pati na rin sa katahimikan ng mga bagay-bagay. Ang mga board member ay nagkatinginan. Ang kanilang kumpiyansa ay biglang nawala. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tingin ni Victoria. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay kay Alejandro. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang tiwalang ibinigay niya sa kanyang COO sa loob ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa likod ng perpektong nangiti at magagaling na salita ni Alejandro. Nakita niya ang isang anino ng panlilinlang. Salamat sa iyong input, Mr. Cruz, sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at may awtoridad. Mang Cesar, you can go. This investigation is not over. Bumaling siya sa kanyang security head. I want a full security audit of all executive level personnel. Starting now. Tumayo si Alejandro. Pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na makangiti. Ang mga ito ay nakatitig kay Mateo na may malamig na apoy. Of course, ma'am, sabi niya. Transparency is key. Ngunit habang papalabas siya ng silid, isang mensahe ang ipinadala ng kanyang mga mata kay Mateo. Isang tahimik na banta. Sinimulan mo ito. Tatapusin ko. Ang gabi ay bumagsak sa lungsod, ngunit ang mga ilaw sa opisina ni Victoria ay nananatiling bukas. Hindi dahil sa trabaho, hindi niya mabasa ang mga dokumento sa harap niya. Ang mga numero at salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Alejandro. Ang nangiti na ngayon ay mukha ng maskara at ang mga matang nagtatago ng kasinungalingan. Sino ang pagkakatiwalaan niya? Ang kumpanyang binuo ng kanyang ama, ang kumpanyang ipinaglaban niya, ay biglang parang isang bahay na gawa sa salamin, puno ng mga basag na hindi niya nakita noon. Ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Bigla, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Hindi si Alejandro, hindi ang mga board members, kundi si Mateo. Ang kalmadong mukha nito, ang katiyakan sa kanyang mga mata, ang paraan ng pagtatanggol nito sa isang matandang mekaniko na wala namang utang na loob sa kanya. Napapikit siya ng mariin. Boom! Nayanig ang kanyang upuan. Ang tunog ng pagsabog ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing linaw ng nangyari ito, 15 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng nasusunog na diesel, ang init ng apoy. Miguel! Napamulat siya, humihingal. Pawis ang tumatagaktak sa kanyang noo. Isang pamilyar na bangungot, isang multo na hindi kailanman umalis. Tumayo siya at lumapit sa bintana, niyakap ang sarili para pigilan ang panginginig. Ang syudad sa ibaba ay kumikinang, isang karagatan ng mga ilaw. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang madilim na tubig na lumamon sa kanyang kapatid. Ma'am, isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Victoria. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina si Mateo. Ang kanyang kamay ay nasa doorknob pa, na para bang hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok o umalis. Sorry po, sabi ni Mateo. Nakita ko pong bukas pa ang ilaw. Aalis na po sana ako. Hindi sumagot si Victoria. Masyado siyang pagod para itayo muli ang kanyang mga pader. Sa isang iglap, hindi siya ang CEO. Isa lang siyang babaeng pinagmumultuhan ng nakaraan. Napansin ni Mateo ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi niya pa nakikita dati. Hindi galit, hindi kayabangan,
kundi sakit. Dahan-dahan siyang lumapit. Okay lang po ba kayo, ma'am? Napayuko si Victoria. Itinatago ang kanyang mukha sa anino. Ayaw niyang makita siya ni Numan na ganito. Mahina. Bali. Lalo na hindi ang binatang ito. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na magsalita. Marahil ang katahimikan sa mga mata ni Mateo. Marahil ang katotohanang siya lang. Sa lahat ng tao sa gusaling ito, ang tila nakakakita sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang posisyon. Do you know why I hated people like you? Bulong niya. Ang mga salita ay hirap na lumabas. Hindi umimik si Mateo. Naghintay lang siya. I had a younger brother, Miguel. Pagpapatuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig. He loved the sea. He loved machines katulad mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. One day, the yacht's engine exploded. Just like that. He was gone. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang sabi ng investigasyon, kapabayaan, isang mekaniko na walang lisensya, mula sa Tondo, ginamit niya ang isang pekeng piyesa para makatipid, para kumita ng kaunti pa, at dahil doon, nawala ang kapatid ko. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na naipon sa loob ng 15 taon. Kaya nang una kitang makita sa pantalan, isang bata mula sa Tondo na nagsasabing kaya niyang ayusin ang isang komplikadong makina gamit lang ang pakiramdam. Ang nakita ko ay siya. Ang nakita ko ay ang kapabayaan, ang banta. Kaya ako nagalit. Kaya kita, kinamuhian. Ang pag-amin ay lumabas na parang isang hiningang matagal niyang kinimkim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Hindi nagsalita si Mateo. Wala siyang sinabing, I'm sorry for your loss. Wala siyang ibinigay na anumang murang salita ng pakikiramay. Sa halip, lumapit lang siya. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bigat na tila mas matanda pa sa kanyang edad. Naiintindihan ko po ang sakit ng pagkawala. Iyon lang, 2 pangungusap. Ngunit sa 2 pangungusap na yon, naramdaman ni Victoria ang isang bagay na hindi niya naramdaman mula sa iba. Pag-unawa. Walang paghuhusga, walang awa. Tanging isang tahimik na pagkilala sa isang sakit na pareho nilang pinagdaanan. Tinitigan niya ang binata sa harap niya. Hindi na niya nakikita ang isang basurero mula sa Tondo. Hindi na niya nakikita ang isang henyo. Ang nakikita niya ay isang kaluluwang katulad niya. Isang kaluluwang natutong mabuhay na may sugat. Kring! Kring! Ang malakas na tunog ng telepono sa kanyang lamesa ay bumasag sa sandali. Pareho silang napapitlag. Nag-aalangan. Sinagot ni Victoria ang tawag. Salazar! Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang hepe ng legal. Victoria, you need to see this. Buksan mo ang newsfeed mo. Ngayon na. Binuksan ni Victoria ang kanyang laptop at sa pinakaitaas ng lahat ng balita, isang headline ang sumalubong sa kanya kasama ang isang litratong kuha mula sa malayo. Ang litrato ni Mateo nakatayo sa tabi ng junction box 4BOB. Ang headline, CEO Salazar. Isinusugal ang kaligtasan ng pantalan sa isang henyo mula sa Tondo. Naramdaman ni Victoria ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nagsimula na ang atake at ang target ay hindi lang siya, pati si Mateo. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Pagpasok ni Mateo sa universidad kinabukasan, ang mga tingin na dati puno ng paghanga ay napalitan ng mga bulungan at pagdududa. Ipinatawag siya sa opisina ng dean. Ang scholarship niya ay nasa ilalim ng review. We cannot be associated with a potential corporate scandal, Mr. Cruz. Sabi ng dean, ang kanyang mga salita ay malamig at walang personalan. Until Miss Salazar clears your name,
Your internship is suspended. Suspendido. Ang salita ay parang isang pinto na biglang isinara sa kanyang mukha. Samantala, sa Salazar Tower, si Victoria ay nasa gitna ng isang digmaan. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Si Alejandro ang nanguna. This is a PR nightmare. Sigaw niya. Itinuturo ang mga headlines sa screen. Our stocks are down by 15% overnight. All because Victoria chose to trust an unvetted, unproven intern over her own experienced team. He found the saboteur Alejandro. Git ni Victoria. Did he? Ganti ni Alejandro. O baka naman siya mismo ang nagtanim ng ebidensya para palabasin na magaling siya? Isang batang desperadong patunayan ang sarili? Hindi ba't iyon ang mas kapani-paniwalang kwento? Ang lason ay gumana. Ang takot ng board sa pagkalugi ay mas malakas kaysa sa kanilang tiwala kay Victoria. Ngunit ang pinakamasamang balita ay hindi pa dumarating. Sa gitna ng pagtatalo, bumukas ang pinto ng conference room. Isang staff ang humihingal na pumasok. Ma'am, may aksidente po sa Pier 7. Napatayo ang lahat. Ang eksena sa Pier 7 ay isang bangungot, isang crane, isa sa mga pinakamalaki sa pantalan ay bumagsak. Ang dambuhalang braso nito ay bumagsak sa isang stack ng mga container van. Isang sigaw ng sakit ang maririnig mula sa ilalim ng mga nag-umpisang bakal. May naipit. Mabilis na kumilos ang mga rescue team. Tumakbo si Victoria at Mateo na kararating lang mula sa universidad patungo sa lugar ng gulo. Anong nangyari? Tanong ni Victoria sa foreman. Bigla na lang pong nawalan ng control, ma'am. Nag-wild po ang preno ng hydraulika. Preno ng hydraulika. Nagkatinginan si Victoria at Mateo. Ito ang sistema na pamilyar kay Mateo. Lumapit si Mateo sa control panel ng crane na bahagyang nayupi. Kinuha niya ang isang crowbar at pilit na binuksan ang maintenance hatch. Ang amoy ng sunog na fluid at metal ang sumalubong sa kanya. At doon, sa gitna ng mga nasunog na wiring, nakita niya ito. Isang maliit na balbula. Isang pressure release valve. Dapat ito ay nakasara. Ngunit ito ay persahang binuksan at sinira. Ang safety pin nito ay binali. Hindi ito aksidente. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang grupo ng mga investigador mula sa kumpanya na pinangungunahan ni Alejandro ang dumating. Step away from the panel, Mr. Cruz, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Pero sir, sinadya po ito. Tignan ninyo ang balbula. Yes, we see it, putol ni Alejandro. Tumingin siya sa kanyang investigador. Check the last maintenance log for this unit. Binuksan ng investigador ang kanyang tablet. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya kay Alejandro at pagkatapos ay kay Mateo. The last person to run a diagnostic and sign off on this crane's hydraulic system was Mateo Cruz. Yesterday afternoon, naramdaman ni Mateo na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pero, diagnostic lang ang ginawa ko. Hindi ko ginalaw ang hardware. But you were the last one there, mariing sabi ni Alejandro. Ang sabi mo, naiintindihan mo ang mga makinang ito. Baka naman sa sobrang pagkahenyo mo, may nakaligtaan ka. O baka naman, may sinadya kang gawin? Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakamamatay. Ang mga trabahador sa paligid ay napatingin kay Mateo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagdududa. Isang tao ang sugatan dahil sa crane na ito. Ito na ang patibong. Isang perpektong patibong. Si Mateo, ang batang bayani, ay biglang naging ang pangunahing suspek. Ang mga sumunod na oras ay isang malaking dagok. Isang ambulansya ang umalis, dala ang sugatang trabahador. Ang board ay nag-convene muli at sa pagkakataong ito, ang desisyon ay pinal. Si Victoria ay inilagay sa indefinite leave. Isang magandang salita para sa pagkakatanggal. Si Alejandro ang itinalagang interim CEO. Si Mateo naman ay agad na pinatalsik mula sa kanyang internship at ipinagbawal na makatapak sa Salazar property.
Isang security guard ang naghatid sa kanya hanggang sa gate. Umuwi siya sa kanyang maliit na dorm room. Ang mga libro, ang mga blueprint, ang mga pangarap, lahat ay parang isang malaking biro. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, isang puting sobre ang naghihintay, galing sa unibersidad. With deepest regrets, we must inform you of the revocation of your scholarship. Binitawan niya ang sulat. Napaupo siya sa kanyang kama. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang tiwala ni Dr. Ramon. Ang bagong namumuong pagtingin mula kay Victoria. Lahat. Gumuho. Sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Ibinalik niya ang mga libro sa kahon. Tiniklop niya ang kanyang mga damit. Wala na siyang pagpipilian. Babalik siya sa tondo. Babalik siya sa simula. Babalik siya sa pagiging isang basurero. Habang isinasara niya ang kanyang bag, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Binuksan niya ito. Nakatayo roon si Victoria. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang corporate suit ay wala na. Napalitan ng simpleng blusa at pantalon. Wala na ang CEO. Ang natira ay ang babaeng nakita niya sa opisina kagabi. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkatalo. Puno ito ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na parang apoy. Tinitigan niya si Mateo sa gitna ng mga kahon at ng gumuhong pangarap nito. Hindi pa tayo tapos, Mateo. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag na parang bakal. Wala na, ma'am. Talo na tayo. Hindi, sabi ni Victoria. Humakbang siya papasok. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Tatalo lang tayo kung susuko tayo. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Malamig ang kamay nito, nanginginig. Lalaban tayo. Ang lugar na pinagkitaan nila ay malayo sa kinang ng Salazar Tower, isang maliit na kainan sa isang eskinita sa Pasay. Amoy kape at bagong saing na kanin. Dito, si Victoria Salazar ay hindi CEO. Siya ay isang customer lang. Umupo sila sa isang mesang plastik sa sulok. Sa pagitan nila, isang baso ng mainit na tubig para kay Victoria at isang tasa ng matapang na kape para kay Mateo. They took everything, Mateo. Panimula ni Victoria. Ang kanyang boses ay walang laman. My position, your scholarship, our credibility. Alejandro played us perfectly. Tinitigan siya ni Mateo. Inaasahan niyang makakita ng galit o pagsisisi sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya ay isang bagong klaseng kalmado. Isang determinasyon na isinilang mula sa pagkawala ng lahat. Alam kong sinadya yon, sabi ni Mateo. Ang pagbali sa safety pin ng balbula. Kailangan mo ng saktong lakas at anggulo. Hindi yon magagawa ng isang aksidente. But we can't prove it, sabi ni Victoria. His tracks are clean. Ours are tarnished. May paraan, git ni Mateo. Laging may paraan. Kailangan lang nating pakinggan ang kwento. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nag-vibrate ang cellphone ni Victoria na nakapatong sa lamesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit nagpatindig ito ng balahibo sa kanyang batok. Kailangan ko kayong makausap, pareho, tungkol kay Rogelio. Nagkatinginan sila ni Mateo. Iisa lang ang taong tumatawag sa tatay ni Mateo sa unang pangalan nito. Ang lugar ng tagpuan ay sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Gabi na. Ang tanging ilaw ay mula sa isang malayo at kumikislap na poste. Dumating si Dr. Ramon de la Vega. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat na hindi nakikita. Salamat sa pagdating ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Ano po ito, Dr. Ramon? Tanong ni Victoria. Hindi agad sumagot si Dr. Ramon. Umupo siya sa isang bench
at tinitigan ang kanyang mga kamay na magkasalikop. Nakita ko ang nangyari sa inyo, Mateo. Panimula niya. Ang paraan ng pag-frame sa'yo, ang paggamit sa'yo bilang scapegoat, nakita ko na yan dati. Huminto siya at lumunok. Nangyari na yan sa tatay mo. Nanigas si Mateo. Ang tatay ko, sabi nila, aksidente. Umiling si Dr. Ramon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Iyon ang pinili kong paniwalaan dahil duwag ako. Tumingin siya sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na naipon sa loob ng maraming taon. Si Rogelio, si itay mo, hindi lang siya basta trabahador para sa akin. Magkaibigan kami, magkababata. Lumaki kami sa iisang estero sa Tondo. Kwento niya, siya ang nagtulak sa aking mangarap na makaalis doon. Ipinagbenta niya ang nag-iisa niyang motor para lang may pambaon ako sa kolehiyo habang siya naiwan. Ang bigat ng kwento ay dumagan sa hangin. Naramdaman ni Victoria ang kirot sa kanyang dibdib, hindi para sa sarili niya, kundi para sa matandang nasa harap niya at para sa binatang katabi niya. Nang umasenso ako, sinubukan ko siyang tulungan. Pagpapatuloy ni Dr. Ramon. Ipinasok ko siya sa pantalan. Ang galing niya, Mateo. Katulad mo. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At isang araw, may nakita siya. Ano po ang nakita niya? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mga substandard na materyales, mga peking piyesa na ginagamit sa mga malalaking proyekto. Isang sistema ng korupsyon na pinamumunuan ng isang batang-batang manager na gustong umakyat sa posisyon sa mabilis na paraan. Sino po? Tinitigan ni Dr. Ramon si Mateo ng diretso sa mata. Si Alejandro Reyes. Naramdaman ni Victoria na parang huminto ang kanyang paghinga. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Sinabi sa akin ni Rogelio na isisiwalat niya ang lahat. Sabi ni Dr. Ramon, ang kanyang boses ay basag na. Pagkatapos ng isang linggo, naaksidente siya. At ako na may posisyon, ako na dapat tumulong sa kanya. Wala akong ginawa. Natakot akong madamay. Natakot akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya pinili kong manahimik. Tumayo si Dr. Ramon. May kinuha siya sa loob ng kanyang kotse. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy na puno ng alikabok. Pagkamatay ni Rogelio, ibinigay ito sa akin ng nanay mo. Ang sabi niya, baka daw may mahalaga dito. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon. Isang paalala ng aking kaduwagan. Inilapag niya ang kahon sa mga kamay ni Mateo. Patawarin mo ako, Mateo. Patawarin mo ako sa aking katahimikan. Tumalikod si Dr. Ramon at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan ang dalawa sa ilalim ng puno, kasama ang isang kahon na naglalaman ng mga multo ng nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binubuksan niya ang takip ng kahon. Sa loob, may mga lumang gamit, isang sirang relos, ilang tornilyo, at isang litrato nila ng kanyang ama. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay pa, isang lumang kwaderno. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ang sulat kamay sa pabalat ay pamilyar. Ito ay ang sulat kamay ng kanyang ama. Tumingin si Victoria sa kwaderno, pagkatapos ay kay Mateo. Ang determinasyon sa mukha ng binata ay hindi na lang para sa paglilinis ng kanyang pangalan. Mas malalim na ito. Hindi lang ito para sa kumpanya, naisip ni Victoria. Hindi lang ito para sa amin. Ito ay para kay Rogelio. Ang dorm room ni Mateo, na kanina'y isang lugar ng pagkatalo, ay naging isang war room. Ang kwaderno ng kanyang ama ay nakabukas sa gitna ng lamesa na para bang isang sagradong teksto. Si Victoria ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa liwanag ng iisang desk lamp. Ang mga unang pahina ay puno ng mga teknikal na guhit at kalkulasyon na pamilyar kay Mateo. Ngunit habang lumalalim sila, napansin nilang may kakaiba.
May mga salitang nakasulat sa gilid, mga numero na walang kaugnayan sa mga diagram, at mga simbolo na paulit-ulit na lumalabas. This is not just a notebook, bulong ni Victoria. This is a ledger in code. Ang tatay ko, sabi ni Mateo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mahilig siya sa mga puzzle. Magdamag silang nagbasa. Pinagdugtong-dugtong nila ang mga piraso. Ang isang drawing ng gear ay nangangahulugang container van. Ang isang sukat ng tornilyo ay tumutukoy sa isang petsa. Ang isang partikular na uri ng langis ay kumakatawan sa isang specific na pier. Dahan-dahan, isang madilim na larawan ang nabuo. Isang detalyadong talaan ng mga materyales na ipinupuslit, mga peking pyesa na ipinapalit, at mga pondong inililihis. Lahat ay may koneksyon sa mga proyektong hawak ni Alejandro Orries. Ngunit kulang pa rin sila ng isang bagay. Isang matibay na ebidensya na direktang mag-uugnay kay Alejandro sa lahat ng ito. Isang smoking gun. Nang halos bumigay na sila sa pagod, napansin ni Mateo ang huling pahina ng kwaderno. Mayroon lang itong isang drawing, isang luma at kinakalawang na winch motor. Modelong matagal nang inalis sa serbisyo. Sa ilalim nito, may 3 salita lang na nakasulat. Kumakanta pa rin siya. Kumakanta? Tanong ni Victoria. Napahinto si Mateo. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Noong bata pa siya, madalas siyang isama ng kanyang ama sa bodega. May isang lumang winch motor doon na paboritong kumpunihin ni Rogelio. Tinawag niya itong ang mga awit dahil sa kakaibang ugong nito kapag umaandar. Warehouse 4, sabi ni Mateo. Biglang napatayo. Alam ko na kung nasaan. Ang pagpasok sa bodega sa gitna ng gabi ay mas madali kaysa sa inaasahan nila. Gamit ang lumang access card ni Dr. Ramon, walang pumigil sa kanila. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at lumang panahon. Sa pinakasulok, sa ilalim ng isang makapal na lona, natagpuan nila ito ang matandang mang-aawit. Ano ang hinahanap natin? Tanong ni Victoria. Hindi sumagot si Mateo. Lumuhod siya at sinimulang buksan ang maintenance panel ng motor. Nang mabuksan niya ito, isang amoy ng anay at kalawang ang sumalubong sa kanila. Sa gitna ng mga magugulong wire, may isang bagay na nakabalot sa plastic. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang lumang microcassette tape. Ang araw ng board meeting ay dumating. Ito ang araw na formal na iaanunsyo si Alejandro Reyes bilang bagong CEO. Pumasok siya sa conference room na may ngiti ng isang hari. Ladies and gentlemen of the board, I accept this great responsibility. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Victoria. Not so fast, Alejandro. Sa likod niya kasunod si Mateo at si Dr. Ramon de la Vega. Nagtawanan ng ilang board members. Victoria, you are no longer welcome here. I'm here as a shareholder, matigas na sabi ni Victoria. And I have something you all need to see and hear. O inilagay ni Mateo ang isang maliit na cassette player sa gitna ng lamesa at pinindot ang play. Sa una, puro static lang. Ngunit pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang boses ni Rogelio Cruz. Kailangan mong itigil ito, Alejandro. Masyado nang marami ang ninanakaw mo. Delikado na ang mga piyesang ginagamit mo. Isang mas bata at mas aroganteng boses ang sumagot. Ang boses ni Alejandro. Rogelio, Rogelio, you are a simple man. Hindi mo maiintindihan ang laro ng mga malalaking tao. Sumama ka sa akin at pareho tayong aasenso. O, manahimik ka na lang. Hindi ako papayag na ilagay sa panganib ang buhay ng mga kasama ko. Kung ganoon, ikaw ang unang malalagay sa panganib. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alejandro. Namutla siya na parang isang multo. Sinubukan niyang abutin ang player, ngunit huli na ang lahat. Pinindot ni Victoria ang remote. Lumitaw sa screen ang mga pahina mula sa kwaderno. Ang mga code, ang mga petsa, ang mga halaga, na perpektong tumutugma
sa bawat transaksyon na nasa record ng kumpanya. At ang huling ebidensya, isang bank record na nagpapakita ng malaking halaga na pumasok sa account ni Alejandro isang araw pagkatapos ng aksidente ni Rogelio. Ang parehong modus na ginamit niya para i-frame si Mang Cesar, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Alejandro. At pagkatapos, isa pang tunog. Ang tunog ng pinto na muling bumubukas. 2 pulis ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. "Mr. Alejandro Reyes," sabi ng isa, "you are under arrest for industrial sabotage and for suspicion of murder in the death of Rogelio Cruz." Sinubukan ni Alejandro na tumakbo. Sinubukan niyang manlaban, ngunit wala na siyang kawala. Habang pinoposasan siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao sa silid. Hindi si Victoria, kundi si Mateo. Ang mga mata niya ay puno ng pagkamuhi. Isang huling tahimik na sigaw ng pagkatalo. Ngunit ang tanging isinukli ni Mateo ay isang malamig at tahimik na tingin. Ang tingin ng isang anak na sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Ang bulwagan ay puno. Mga kamera, mga reporter, mga empleyado ng Salazar Corporation. Ang lahat ay naghihintay. Umakyat si Victoria Salazar sa entablado. Hindi na siya ang CEO na nagtatago sa likod ng malamig na maskara. Ang kanyang tindig ay may bagong lakas. Isang lakas na hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa katotohanan. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng buong industriya, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa isang binatang tahimik na nakatayo sa gilid ng entablado. Bago ang lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nais kong humingi ng paumanhin sa publiko, sa isang tao na minaliit ko, hinusgahan at sinaktan dahil sa aking sariling kayabangan at mga multo ng nakaraan. Tumingin siya kay Mateo. "Mateo Cruz, I am sorry. Patawarin mo ako. Itinuro mo sa akin at sa buong kumpanyang ito ang isang leksyon na mas mahalaga pa sa anumang kita o kontrata. Itinuro mo sa amin ang kahalagahan ng pakikinig." Walang pumalakpak. Ang sandaling iyon ay napaka-personal, napakatahimik, na ang palakpak ay tila isang maling tugon. Ang tanging naramdaman sa buong bulwagan ay isang kolektibong paghinga ng respeto. Ang mga sumunod na taon ay isang panahon ng pagbabago. Ibinalik si Victoria bilang CEO, ngunit ibang leader na siya. Mas nakikinig, mas may puso. Ibinalik ang scholarship ni Mateo at tinapos niya ang kanyang pag-aaral na may pinakamataas na karangalan. Si Dr. Ramon ay nagretiro, ngunit ginugol niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga iskolar mula sa mahihirap na komunidad, isang paraan ng pagbabayad sa kanyang utang kay Rogelio. Isang hapon, ilang taon pagkatapos ng lahat, nagmaneho si Victoria papunta sa isang lugar na hindi niya inakalang babalikan niya. Tondo. Ngunit ang tondo na nakita niya ay iba na. Sa gitna ng mga magugulong eskinita, may isang bagong gawang gusali. Malinis, bukas, at puno ng tunog ng mga batang nagtatawanan at ng kalansing ng mga metal. Ito ang tinig ng Makina Technical School. Libre para sa lahat ng kabataan ng Tondo. Itinatag ni Engineer Mateo Cruz. Pumasok si Victoria sa loob. Nakita niya si Mateo sa gitna ng isang grupo ng mga bata. Matiyaga siyang nagtuturo kung paano gumagana ang isang maliit na makina ng bangka. Ang kanyang damit ay may mantsa ng grasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang tuwa ng isang taong natagpuan ang kanyang tunay na layunin. Napansin siya ni Mateo. Ngumiti ito. Isang ngiti na malaya, walang bigat ng nakaraan. "Ma'am Victoria," sabi niya, lumalapit. "Victoria na lang," sagot niya. Ngumiti pabalik. Naglakad sila sa loob ng maliit na eskwelahan. Ang mga pader ay puno ng mga blueprint at mga diagram. Ngunit sa pinaka-prominenteng pader,
Sa likod ng lamesa ng guro, may isang malaking naka-frame na litrato, ang litrato ni Rogelio Cruz. At sa ilalim nito, isang pangungusap lang ang nakasulat sa magandang pagkakaligrapya. Tinitigan ito ni Victoria. Binasa niya ito ng malakas. Ang tunay na talino, marunong makinig. Tumingin siya kay Mateo at nakita niya sa mga mata nito hindi lang ang isang matalinong engineer, kundi ang isang mabuting tao. Ang bunga ng isang amang hindi man nag-iwan ng kayamanan, ngunit nag-iwan ng isang aral na mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa mundo. He would have been so proud of you, Mateo, bulong ni Victoria. Proud din po siya sa inyo, sagot ni Mateo, dahil natuto rin po kayong makinig. Sa labas, ang ingay ng tondo ay nagpapatuloy. Ang tunog ng buhay, ng pakikibaka, ng pag-asa. Ngunit sa loob ng munting eskwelahan na yon, may isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Isang lalaking natutong magpatawad at isang babaeng natutong magpakumbaba. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa wakas, sa gitna ng ugong ng mga makina at ng tibok ng kanilang mga puso, pareho na silang nakikinig sa iisang musika, ang musika ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon.